Tayo pa na tumukunan sa oras na ito, mga kapatid sa Lord. Hallelujah. By the way, welcome po sa ating mga kapatid muli. Sana Panginoon at sana mga bagong mukha na ating pong nakita. Welcome po sa Church ng Panginoon. And Diyos po ang siyang patuloy na magbalag sa inyo. Praise God. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay isang familiar na salita. At ito ay ang tinatawag natin na big time. Okay? Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, big time ka ba? Dalawa na naman yan eh. Big time o small time. Ganun lang yun. Pag sinabi niya hindi, small. Yung lang ako, walang gitna. Okay? So bago natin pag-usapan po yung big time, mga kapatid sa Lord, gusto ko muna, bago na-connect po natin sa mensahe ng Diyos ngayong umaga, gusto ko muna ipaguna ko sa atin, ano po ba ang pagkakaiba ng promise sa covenant? Okay? Promise sa covenant. Bakit ko po ito bibigyan ng diin? Alam niyo po, di po ba, sa lahat ng nakikipagrelasyon, bawat isa ay nangangako na mamahalin ng isa't isa. Tama po ba yun? Okay? I promise na ako'y nangangako sa iyo na mamahalin kita habang ako'y nabubuhay. Parang mga gano'n, di ba? Mga promise na pag ako ay sinugod mo, bibigay ko sa iyo ang langit, ang lupa, susukutin ko ang mga bituin sa langit, at iahalin ko sa iyo. Mga gano'n. Tama ba? Nandiyan ba kayo? Kapatid, nakakagalit pa kayo. Yung po mga pangako na ibinibigay natin para lang sa ating mga minamahal. Pag sumama sa atin, hindi mo pagsasasiyan, mga ganyan. Mga promise, mga kapatid, mga promises po. Pero, ano po ang covenant? Ano ang kailangan ito sa promise, mga kapatid? So, ngayon po umaga, i-connect po natin dito sa Diyos. Kapag ang Diyos ay nangako, ano po ba ang ibig sabihin nito sa atin? Tingnan natin. Promise is a word God speaks. Pangako na ang Diyos mismo ang nagsalita. Okay? Ano po yan? It is something God declares He will do. Pag sinabi niya, gagawin niya. Amen? Amen po ba? Di ko ba pag nag-devotion tayo, is there a promise? Kung kayo pa yung quiet time pa, kung kayo pa nag-devotion pa, meron po doon na isang tanong, isang guide questions na, is there a promise? Meron bang pangako na ibinibigay ang Panginoon sa atin? Okay, na kailangan natin ang kinig. It is something God declares He will do. Kapag ipinangako ng Panginoon, tulog pa rin niya. Amen? It is God's assurance. Katiyakan yan. Hindi po dahil sa kanyang sinabi, kundi dahil siya. Because of who He is. It flows from His faithfulness and character. Ayun yung sinasabi natin kanina. Kapag nangako ang Diyos, kapag ang Diyos at ang character niya, siya ay Diyos na hindi nagsisinungaling. Praise God. Hallelujah. Pero promises, mga kapatid, pag wala sa Diyos yan, it can be conditional or unconditional. Sa Deuteronomy chapter 28, ang daming promise ng Lord doon. Pero karamihan doon, conditional. If you will do these things, I will do it for you. Parang gano'n. Kung maglilingkod ka, pagpapalayan kita. Kung magbibigay ka, I will bless you. Yun po yung mga conditional. Okay? Kung magtatapat ka sa akin, iingatan kita. Yun po ang tinatawag na conditional. Pero meron din naman promise word na unconditional. Di ba? Ano po yung mga unconditional? Sabi ng Lord, I will supply all your needs. Di ba? According to His riches. Okay? I can do all things. Di ba? Sabi ni Paul, through Christ. Yun po ay mga unconditional yun, mga pangako ng Diyos na pwede natin ang tingin na walang kondisyon. Okay, yan po yung mga promises. Magawa po ninyo, mga kapatid sa Lord, at ako'y naniniwala na ang Panginoon may mga pangako sa inyo. Amen. Okay. Kung kayo po ay nagbabasa ng Biblia, kayo po ay nakikipag-usap sa Panginoon, maraming ipapangako ang Diyos sa atin.
So tanggapin nyo lang po yan. At siguradong gagawin ng Lord ang mga pangakong yan. Ngayon, ano naman po ang covenant? Ano ang kakaiba nito sa promise, mga kapatid? Ang covenant is a relationship God establishes. Ibig sabihin, ang covenant po ay isang pakikipagrelasyon ng Diyos sa tao na kung saan kapag ang Diyos ay nagpagtipan, sigurado, big time ka. Bakit? Mga kapatid sa Panginoon. Alam niyo po ang covenant, nung tinignan ko ito sa Tagalog, ito po ay tipan. Okay? Testament, covenant, tipan. Kaya pala, kapag tayo po ay nakipagtipan, o kaya kumuha ng katipan, familiar ba kayo sa word na katipan? Kasi ngayon, hindi na katipan ang ginagamit. Jowa na, diba? Jowa. Ewan ko kung meron pang update, mas update na salita. Meron pa ba ang tendency? Meron pa ba ibang salita sa jowa? Meron pa ibang bago? Ha? Walang label. Depende sa label. Okay. Yun kasi, ng panahon din natin na kayo Joey, mga Joey, mga atin, di ba katipan noon, no? Di ba yung tawag ng panahon natin? Tama ba na nangyayang no? Katipan. Kasintahan, katipan. Yan, okay. So, noon ngayon, iba na tawag eh. So, ang covenant po, ang Diyos ay nakikipagtipan sa atin. Yun ang ibig sabihin. Siya po ay ating katipan. Yun. At ang covenant is something deeper. Mas malalim ito kaysa po sa promise. Why? Because it is relational. Depende sa relasyon, mga kapatid. It's a bonding relationship. Pag covenant, itinatali ng Diyos ang kanyang sarili sa iyo. Yun ang covenant. Hindi lang basta salita. It's a relationship. Mga kapatid, tinatali ng Diyos ang kanyang sarili, itinatali ka doon sa Diyos, nagkakaroon kayo ng bonding relationship. Often involves commitment, sacrifice, at saka signs. Okay? Kasama po yan. Yan po commitment, sacrifice, at signs pag ang Diyos ay nakipag-tipan sa atin. Halimbawa, example po, si Noah. Si Noah po, nung nakipagtipan ang Diyos kay Noah, natatandaan ko ninyo yung pangako ng Diyos kay Noah, look at the sky, sabi niya, pag nakakita ka ng rainbow, pag nakakita ka ng tipan, ano ibig sabihin? Hindi na ulan, hindi yun. Hindi na babaha. Yan ang ibig sabihin. Ibig sabihin po ay hindi na po magkakaroon ng flood na katulad ng nangyari ng panahon ni Noah. And yung sign po ay yung rainbow o yung tinatawag natin baghari sa Tagalog. Okay? So yun. Kaya minsan may mga tinatawag na signs. Ito yun. Okay? So that's covenant, mga kapatid sa Panginoon. Covenant, it is established, not just spoken. Hindi lang siya basta sinalita. At ang maganda sa covenant, generational. Ano ibig sabihin ng generational? Pag sinabing generational ay ito po. Pag ang Diyos ay nakipagtipan sa iyo, hindi lang siya nakikipagtipan sa iyo, baging sa mga susunod mong lahi, sa anak mo, sa apo mo, sa kaapo-apuhan, sa apo at sa pinakadulo ng iyong lahi, yung ipinangako ng Diyos, yung dahil nakipagtipan ng Diyos sa iyo, yung kanyang sinabi sa iyo, yung kanyang pangako sa iyo, magdadaloy ng dadaloy from generation to generation. Gusto niyo ba yun? Gusto niyo ba yun, mga kapatid? Naalala niyo po, mga kapatid, si Abraham, long term po yung pangako ng Lord. Diba sabi ng Lord kay Abraham? The stars, the suns, yung pong buhangin, at yung mga bituin. Sabi na, tama ba? Amen? Parang nalilipag pa kayo. Okay, di ba? Sabi na doon sa, ang mga anak ko, magiging kasindami ng buhangin sa dagat, magiging
Okay? Magiging kasindaan, kasindami ng mga bituin sa langit at magiging kasindami ng buhangin sa dagat. Tingnan niyo po, mga kapatid, nangako ang Diyos kay Abraham. Wala na si Abraham, patay na si Abraham, pero yung covenant ng Diyos kay Abraham hanggang ngayon, hanggang sa panahon natin ngayon ay tinutupad ng Diyos. Nandiyan nyo? That is the covenant. Kaya ang Israel hindi manipulipon, hindi matalo-talo, maliit lang siya na bansa at marami na mas malalakas at malaking bansa na gustong sumabog sa kanila. Hindi matalo-talo kasi may covenant ng Diyos sa Israel. Nakuha nyo? Nasusundan nyo mga kapatid? Kaya napakaganda ang isang covenant. At ito mga kapatid, ay gusto kong makita po ninyo na kapag ang Panginoon ay nakipagtibay sa inyo, kapag nagkaroon ng covenant ang Diyos sa buhay natin, big time ka. Sabihin mo sa katabi mo, big time ka ba? Amen! Sabihin ko ulit sa kanila, big time ka ba? Sabihin mo sa restaurant, big time ka ba? Covenant. Grabe. Mga kapatid sa Lord. Alam niyo, si Lord may covenant sa akin. Mamaya yan. Si comment ko po sa inyo, may covenant namin ni Lord. Kung aming kwentuhan. Ngayon, ano po ba ang naisip natin kapag sinasabihan tayo ng big time? Kapag big time ka, anong ibig sabihin niya? Okay? Ang ibig sabihin ng big time ng extravagant, sobrang laki niya, pwedeng pricey, sobrang mahal, okay, pwede gano'n, pwede kung extreme, okay, parang hindi siya pagkaraniwan, hindi basta-basta. Ika na bigain. Yun ang big time. Amen po. Parang ganito lang yan. Sa Tagalog, pag sinabing big time, ang lupit mo. Hindi ka malit. Yan. Di ba? Malakasan yan, mga kapatid sa Panginoon. Ngayon, sino po sa atin ang big time? Wala. Okay. Magkaroon ako ng ibang tanong na ganito. Sino po sa atin ang bigating magmahal? Kapag nagmahal ay bigating, big time kung magmahal. Sino po? Asa kamay? Gusto ko makita yung mga big time dito magmahal. Yung mga big time magmahal. May mga asawa. Parang ginagawa ko asawa. Dani, kinakalit ka nila na big time ka bang magmahal, Dani? Big time magmahal. Praise God. Siyempre naman, kailangan yun. Ayaw naman natin ng small time, di ba? Parang mahal kita, masigit kitang mahal. Yun, parang mas big time talaga. Kaya na, pag sinabing love o pag-ibig, kaya siguro, naisip ka lang, kaya yung word ng pag-ibig, nandun yung salitang big sa dulo, no? Pag-ibig. Big. Ewan, kung bakit ko nagkataon lang yun. Hindi naman pwedeng small. Okay? Pag-ibig. Pero ang tanong ko po, ngayong umaga, sa inyong pagmamahal sa Diyos, big time ka ba? Big time ka ba magmahal sa Panginoon? Sino ang big time magmahal sa Diyos? Mga kapatid sa Panginoon, gaano ba kalaki ang pag-ibig natin sa Diyos? Tatayo ba yan sa panahon ng pagsubok, sa panahon ng pag-uusig, tatayo ba yan pagmamahal sa Lord? Hindi mo ba tatalikuran yung pagmamahal sa Diyos? Napakahalaga po niyan, mga kapatid. Kasi kapag sinabi natin, Lord, I love you, mahal kita, dapat tatayo siya. Kahit anong panahon, kahit anong pagsubok, kahit anong dumating, hindi magbabago ang pagmamahal natin sa Lord. Kasi big time yan. Amen po ba? Ngayon, sino ba sa Bible ang big time kung magmahal sa Panginoon? Tingnan po natin.
kung sino yan. Mga kapatid sa... Ayan, kilala niyo ba yan? O, wala na tayong ibang naisip kung tayo nagpapasa ng Biblia. Kundi si David. Ayan, si David. Okay, when he was a shepherd, yan siya. Bakit ko nasabi sa yung character na big time magmahal sa Lord? Yan ang susundan natin sa oras na ito. Hallelujah. And pray, magsalita ang Lord sa puso natin. Alam niyo po, noong panahon ni David, meron pong isang champion ang mga Philistine na umahamon sa mga Israelites. And we know the story well. Kung kayo po naman sa Sunday School, kung kayo nagbabasa ng Bible, alam niyo kung sino po yung champion na yun, boys. That giant na yun ang sinasabi na nakalaban ni David. And his Goliath. Ayan, si Goliath. Okay, siya po ay bigante na nakalaban ni David, mga kapatid. So, mga bata, wala mga bata. Alam nila yan sa mga Sunday School teacher na nagtuturo, maaaring na-equip nyo na yan. Kaya kagabi nagtatanong ako, ano kayong katang awit doon kay David at Goliath? Sabi ng mga nasa kitchen, sambatan mo ilan. Ng Sunday School na kapatid sa Lord. So alam natin ang kwento. For 40 days, nagkakaroon po yung si Goliath sa mga Israelites. And that time, yung time na yun, ang hari ay si Saul, si King Saul siya, hari sa ulo, mga kapatid. Pero nung nagkakaroon si Goliath, kaya inabot ng 40 days na nagkakaroon si Goliath kasi si King Saul and all his army talagang takot na takot. Takot na takot sila, mga kapatid sa Panginoon. Kaya nga umabot ng mahigit sa buwan yung paghahamon ni Goliath. Kasi sabi ni Goliath, labanan mo ko, kaya lang, one-on-one. Kung sino sa inyo ang manalo sa akin, maglilingkod kami sa inyo. Pero pag kayo natalo, maglilingkod kayo sa akin. Parang ganun, mga kapatid, naghahamonan kung 40 days ha. Walang ginawa si King Saul, yung army niya kasi takot na takot sila kay Goliath. Napakalaking tao niya. Hindi lang napakalaking tao, sanay, veterano sa digmaan. So, anong laban nila? Mga kapatid, anong laban nila? Ngayon, where is David? Nasaan si David at that time? Si David po, nung panahon na yun, ayon sa kwento po ng Biblia, ay nag-aalaga ng mga sheep. Siya po ay nag-aalaga ng mga tupa. Tagapag-alaga. Hindi po siya kasama sa army. Yung mga kapatid ni David, kasama sa army ni King Saul. Pero siya, dahil bata pa siya po ay tagapag-alaga ng tupa. Sa araw, inutusan ng tatay, o kontrol ko ng mabilis, inutusan ng tatay si David, sabi ni tatay Jesse, sabi niya, David, dala mo ng merienda ang iyong mga kapatid dun sa digmaan, sabi niya ni David. Ito, dalhin mo ng bread and cheese. Kaya nung panahon pa ni David, gusto na po talaga yung cheese bread. Cheese bread. Dala mo ng bread and cheese. Yan, sabi niya. Dala mo yung mga kapatid mo. Okay? So ngayon po, nung papunta na si David doon sa mga kapatid niya, eto na, mga kapatid, narinig niya yung paghahamon ni Goliath. Siyempre, malaki naman ni Goliath. Posibleng din naman yung marinig doon. Pero nung nag-ahamon si Goliath po, he defied the true and living God na medyo nakasakit sa tenga ni David. Kaya sabi sa 1 Samuel chapter 17, verse 26, ito yung sabi dito, then David spoke to the men who stood by him, saying, what shall be done for the man who kills the Philistine and takes away the reproach from Israel? For who is this uncircumcised Philistine? Sino ba ito? Hindi man lang nagpatuloy ng higante na ito. Sabi niya, that he should defy the armies of the living God. Medyo masakit sa tenga, mga kapatid ni David. Ha? Siya po ay nagdadala lang ng merienda sa kanyang mga kapatid, pero nag-react siya. Nagalit
kanyang Diyos na minamahal. Nagalit siya, mga kapatid, kasi mahal na ang Lord eh. Tapos meron isang higante, hindi pa muli, tapos iniinsulto ang kanyang Diyos. Sino po ulit dito ang victim at mahal? Taas ako ang kamay. Ang victim at mahal. Sino ba mga victim at mahal? Sino po sa atin? Sino sa atin ang nagre-react, ang nagagalit kapag yung minamahal mo, inuusunod ng ibang tao? Asawa mo, anak mo, kaibigan mo, iniisip ng ibang tao. Nagre-react ka. O sinasabi ka, para kung insultin yung tao ko. Nagagalit ka. Tanongin ko nga natin matagay. Diyan, magagalit ka pa pag inusulto sa mga. Pero, pag inusulto si Ate Ella, magagalit ka pa. Talaga. Tani, tama ba? Pag inusulto mo si Edna, magagalit ka. Pag inusulto ka na, parang may mga sagot. Tani lang daw, Edna, yun na, pag inusulto mo si Mangko, magagalit ka. Di ba? O yung mga girls, yung mga nanay naman, kayo mo ba? Ay, Kuya Francis, nagagalit ka pa pag inusulto yung wife mo? Hindi naman. Sa mga wife naman, nagagalit pa kayo pag inusulto yung husband nyo? Ha? Sa mga babae, nagagalit pa? Di ba mga kapatid sa Lord? Si David, mahal na mahal niya ang kanyang Diyos. Tapos nakaroon siya ng gitano ito. Ano o gitante ka? Don't insult my God. Huwag mong insultuhin ang aking Diyos na mahal ko. Grabe, mga kapatid sa Panginoon. Kapag mahal mo ang isang tao, hindi ka papayag na may uminsulto sa kanya. Tama po ba yun? Andiyan po ba tayo? Tanong! Mahal ka natin ang Pilipinas! Kapag may insulto sa ating bansa, nagagalit ba tayo? Biglang huminay kami na. Kasi isa tayo sa mga insulto sa Pilipinas. Mga kapatid sa Lord, love the Philippines. Bayan natin ito. Hindi tayo papayag na may insulto sa Pilipinas. Kaya nga diba, nagagalit tayo kapag may insulto sa ating mga kababayan na nasa ibang bansa. Nasasaktan tayo. Amen po? Sino po sa atin na naiinsulto kapag may nagsasalita ng hindi maganda sa ating church? Yes, kasi we love the church. Amen ba? Kaya nga, napakaganda po na makita natin na si David, kaya siya nag-react. Kaya siya nagalit kay Goliath kasi itong mahal kong Diyos. Iinsultuhin mo lang ng ganyan, basta-basta. Hindi alam sa akin yan. Mga kapatid, kaya tuloy natin ang kwento. So, 1 Samuel chapter 17, verse 42 to 49. And when the Philistines looked about and saw David, kaya ano insultuhin ko? Ano nililig mo? He disdained him, for he was only a youth, ruddy and good looking. Anyway, kahit naman may guwapo naman. Di ba? Kahit ako ito pa, guwapo naman, good looking. Kung may kapatid kang good looking, pamayan ko lang. Okay? Good looking. So the Philistines said to David, sabi ni Gandhi, am I a dog? Ang tingin mo sa akin, aso? That you come to me with sticks. And the Philistine cursed David by his gods. Hindi kumigil ng pag-insulto. Grabe. And the Philistine said to David, come to me, ika nga rito, and I will give you flesh to the birds of the air and the beasts of the fields. Grabe. Yabangin ko lang. Okay, 45. Then David said to Philistine, you come to me with the sword, with the spear, and with the javelin. Now, puno ka na karmas. Okay? But I come to you in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom you have defied. Naparito ko. Sa ngalan ng aking Diyos na iniinsulto mo, this day the Lord will deliver you into
your head from you. Tama ni David. Balo pala sa kanyang higante. And this day, I will give the carcasses of the camp of the Philistines to the birds of the air, and the wild beasts of the earth, that all the earth may know that there is a God in Israel. Then all these assemblies shall know that the Lord does not save with sword and spear, for the battle is the Lord's. Amen. And He will give you into our hands. Hallelujah. So, it was when the Philistine arose and came and drew near to meet David, that David hurried and ran toward the army to meet the Philistine. Then David put his hand in his bag and took out a stone and slammed it and struck the Philistine in his forehead, so that the stone sank in his forehead and he fell on his face to the earth. Sundan mo today at mahaba rin masabi ko. Next one. Wala. Next slide. Yan. Nandun na sa bumagsa. Okay? So, yan po yun. Okay? Yan muna. Tapos, isa pang slide natin. Yan. Tapos, yun. Okay. So, yan po. Ginamitan niya ng sling at siya'y namatay. Tumaksak po yung higante. Okay? So, yan yun mga kapatid sa Panginoon. Ngayon, ano pong nagbigay ng tapang kay David para labanan yung higante? Ano nagbigay ng tapang sa kanya? Alam niyo po ano? His bold faith. His love for the Lord. Grabe. He revealed his love through the Lord. To the Lord. Okay? Yan po yun, mga kapatid. Kung mahal mo talaga ang Diyos, magiging matapang ka para sa Diyos. Ano po ba tayo? Kung mahal natin ang Diyos, magiging matapang tayo para sa ating Diyos. Wala tayong dapat ikatakot. Bakit po? Ano po ba ang mga Goliath na hinaharap ng maraming tao ng mga Christians? Tingnan natin, mga kapatid. Maraming Goliath na umaharap po, marami tayong Goliath na hinaharap. Una, mga kapatid, yung greed. Diba? Mayroon pong kasakiman minsan sa puso ng marami na ang hirap-hirap niyang labanan. Yung bakit yung greed na kawalan ng contentment, hindi kontento sa kung ano meron ka, kaya naghahanap ka ng higit pa na hanggang sa ito'y kapahamak mo na. Yung greed. Another is overthinking. Maraming tao nag-overthink. Okay? Na hindi naman dapat isipin, pero iniisip niya. At advance masyado ang kanyang pag-iisip na kung minsan hindi niya siya matulog. Ano pa? Yung lust. Yung pagnanasa ng laman. Okay? Hindi malabanan ng marami yung pagnanasa ng laman, mga kapatid sa Panginoon. Another is insecurity. Lagi na lang kawawa ang tingin sa sarili, mga kapatid. Another is anger. Yung lahat na gagalit, kahit maliit lang na bagay, galit agad. Anger, Goliath yan. Trauma, yung bang mga karanasan, mga kapatid sa Panginoon na parang hindi mo na yata malilimutan. May trauma ka na, ayaw na alalahanin, ayaw na maranasan muli. And hopelessness. Kawalan ng pag-asa. Ito yung mga Goliath na minsan hinaharap natin na tumatakot sa atin. Na nagsasabi sa atin, eto ka. Here am I am your Goliath. Ako ito na nasarap mo. Wala kang kawala dito. I know your weakness. Alam ko kung saan ka mahina dyan. Maring hindi ka greedy, pero nag-overthink ka. Maring hindi ka nag-overthink, pero nandiyan ang lust. Maring nga paglabanan ng lust, pero nandiyan ang insecurities. Nakuha niyo po, mga kapatid, ito yung mga tumatakot sa atin. Ito yung mga nagsasabing, eto ka. I am your Goliath. Hindi mo to kaya. Hindi mo ko kaya mapabagsak. Hindi ako pwedeng mawala sa buhay mo.
yung Goliath. Di ba? Mga kapatid sa Lord, kaya mapapansin niyo, bakit ba hindi mapaglabanan itong mga ito? Kasi, nandiyan siya. Mga kapatid na patuloy na tumatakot sa atin. And another, mga kapatid, another Goliath pa, kung minsan yung guilt. Yung pag hindi mo na maramdaman na malaya ka, na pinatawad ka ng Panginoon, okay, yung guilt, lagi nandun, parang ikaw lagi yung mali, ikaw lagi yung gumawa ng hindi tama, yung offense, yung ginawa ng iyong kapwa, hindi mo malimutan, yung masamang ginawa ng iyong kapwa, yung pananakit ng iyong kapwa, nandun lagi sa puso mo. Hindi mo na mapaglabanan, hindi mo na mabati yung mga umaway sa'yo. Di ba? Hindi mo na, parang iniiwasan mo na yung mga taong sumiran ng buhay mo. Goliath siya. Loneliness, sobrang kalungkutan, mga kapatid sa Panginoon, na wala namang dapat ni kalungkot, bigla-bigla kang malulungkot. That's Goliath. Bigla, ang sayo lang kanina, ba't bigla kang naging malungkot? Yung bang hindi ka na sumaya kahit kailan? Kung hindi ka man naging plastic na lang, mga kapatid, wala na. Idolatry. Ito yung mga ipinalit natin sa Diyos. Gumugugol ng maraming oras natin kaysa sa oras natin para sa Diyos. Idolatry is not just a graven image. Idolatry is something of someone na naglalayo sa iyo sa Diyos. Kaya na, ito yung hindi mo na mapigilan na sa halip na ikaw ay mag-pray, para yung scroll sa internet na umuubos ng oras. Idolatry. Addiction. Alam mong hindi mabuti, pero dahil na-addict ka na, nalulong ka na, hindi mo na matakasan, temptation, mga tukso, nalala tayong dumadaan sa mga temptations and hardness of the heart. Kapitasan ng puso. Yung bang hindi ka na maturuan, yung bang hindi ka na masabihan, kapag sinabihan ka, ikaw ba yung galit? Diba, pag pinalalahanan ka, sa halip na tanggapin mo, hindi, ganito na ako. Wala ka nang magagawa dito. Hardness of the heart, that's Goliath. Mga kapatid, lahat ng yan, mga kapatid sa Panginoon, ay maaaring nararanasan ng bawat isa sa atin. Kapag saan, mga kapatid, hirap na hirap tayong labanan yan. Mga kapatid, minsan sa laki ng Goliath, tinanggap mo na lang, natalo ka. Dahil sa laki niya, hindi mo siya malabanan, hindi mo ma-reject, hindi mo wala sa buhay mo, tinanggap mo na lang, natalo ka. Tinanggap mo na lang na bahagi ka siya ng buhay mo. Amen? Tinanggap mo na lang na parang, wala na, bahagi na ng buhay ko si Goliath. Eto na. Eto na ako. Hindi ko na ito malalabanan, hindi na ito mawawala sa buhay ko. Ngayon, si Goliath, ilalagay mo ngayon siya, bibigyan mo siya ng label as a weakness. Ito na yung kahinaan ko. Kasi sa sobrang kahinaan, dahil hindi ka makakaban, hindi siya matanggal sa buhay mo, bibigyan mo na lang siya ng another label. And that's my weakness. My Goliath is my weakness. Are you there? Naintindihan niyo ba ako? Mga kapatid. Naging bahagi na ng buhay mo sa Goliath. Hindi ka na lumalaban. You go with him, with Goliath. Wala na! Mga kapatid. Ngayon, bakit nga ba kung minsan natatalo tayo ng ating Goliath? Bakit ba? Hindi lang dahil hindi ka na lumabang, hindi lang dahil tinanggap mo na siya. Minsan kasi, kapag lumalaban tayo sa Goliath, lumalaban tayo ng isa. Nakakalimutan natin ng Diyos. Si David, hindi siya lumaban mag-isa sa kanyang Goliath.
lumaban siya para sa Diyos. At alam niya, kasama niya ang Diyos. Kapag hindi mo sinama ang Diyos sa laban mo, talo ka sigurado. Sigurado yan, talo ka. Kaya napakahalaga, mga kapatid sa Panginoon, na sa bawat laban mo sa iyong Goliath, dapat kasama mo ang Diyos. Amen! Kasi hindi mo may paglalaban yung pagmamahal mo sa Diyos kapag ang Diyos ay hindi mo sinama sa paglaban sa iyong buhay. Mga kapatid sa Lord, while everyone else thinks the giant is too big to fight, Pastor, sobrang laki. Bata pa ako, ito na yung tumatakot sa akin. Noon pa man, ito na yung umaaway sa akin. Hindi pa ako born again. Ito na yung Goliath ko. Hindi pa ako nakakilala sa Lord. Andiyan na siya. Pero si David, mga kapatid, kahit nag-isip ang mga kasama ni Saul, and even Saul, si King Saul, nag-isip sila, the giant is too big to fight. But for David, mga kapatid, he thinks that it is too big to miss. Sa laki nito, saan naman pa ba ako? Sa laki nito, pagka binato ko ito, sasabi kaya ako? Ang laki na! Sigurado, pag tinabanan ko ito at pag binato ko ito, sigurado sa pool. It is too big. Ito sasabihin dito. Are you there? Nakuha niyo po yung principle ni David yan. Mga kapatid, minsan, kapag umarap tayo sa giant, minsan, nandun ang takot. Pero si David, mga kapatid, lumalaban siya para sa pagmamahal niya sa Diyos. Hindi ako papayag na insultin mo ang Diyos ko, mahal naman ko doon. At hindi ako naniniwalang pag pinakawalan ko itong batong ito, sasabay. Sigurado sa pulga. Amen? Amen? Kaya nga, mga kapatid sa Lord, pag meron kayong mga giants, huwag kayong matakot. Dahil pag lumaban kayo, sigurado tatamaan niyo po yun. Amen? Hindi kayo sasablay. Sabi mo sa tabi mo, walang sablay ito. Amen? Hindi kayo sasablay. Basta ipinaglalaban mo ay ang pagmamahal mo sa Diyos. So David, nagkaroon siya ng blazing love that defends God. Grabe yung pagmamahal niya sa kanyang Diyos. At hindi siya papayag na hamakin ng tao ko, ng Goliath ito, ng hindi, nagpatuloy ito, ang aking Diyos. Hindi ako papayag. Actually, David was not defending himself. Hindi yung kanyang sarili. Wala siyang pakialam sa kanyang sarili. He defends God's name. Amen? And the courage of David did not come for who he is. Mga kapatid, it is from who God is. Yung tapang niya, hindi galing sa kanyang sarili. Galing sa Diyos yun. Hallelujah. David fought for God. Lumaban siya para sa Diyos. And what happened? Mga kapatid, God fought for David. Ipinaglaban naman ng Diyos si David. Naging magkakampi sila. Parang ganito ang sinasabi ng Lord, David, hindi ka lalaban ng isa. Ako ang lalaban para sa iyo. Parang hindi ko naiintindihan yun. Amen po? Sino pong malaban sa kanyang mga Goliath dito? Laban tayo kasi si Lord lalaban para sa atin. David fought because his love for God is burning, blazing. Nag-aapoy yung pagmamahal niya sa Lord. Kaya na tinatanong ko kanina, gaano ko bang kamahal si Lord? Big time ka bang magmahal sa Kanya? Kung hindi mo yung paglalaban ng pagmamahal niya.
hindi may pagkalaban mo. Pero kung patuloy kang magpapakainit sa pagmamahal mo sa Diyos at patuloy kang lalaban sa iyong buhay pananampalataya, makatitiyak ka ng tagumpay. Amen! Amen! Amen po ba? Kaya sabihin sa katabi, huwag matakot sa iyong buhay. Huwag mong gawin kakampi ang gulaya. Gawin yung kakampi ang Diyos. Amen? Andiyan po ba kayo? Maraming the Lord. Kasi maraming. Wala na, Pastor. Matagal ko nang pinapakot doon. Hindi naman ako nananalo. Lagi kong taal. Wala na, Pastor. Ito na lang. Ito na ako. Hindi po yung totoo. Kasi yung naging ko yun. Natakot ka na lumaban. Hallelujah. And then second, after David's victory, tapos kung magtagumpay ni David, mga kapatid, laban kay Goliath, eto na, siya po ay naging famous. Naging famous si David. Dumami yung kanyang followers. Sino po maraming followers dito? Sa social media. Sino maraming followers? Pag nag-reel ka, pag nag-post ka, wow, daming followers. Si David, ang dami. Si Saul, si King Saul, 1,000 lang ang followers niya. Pero si David, 10,000. Daming followers. Talong-talo. Well, ngayon, mga kapatid sa Lord, eto na. Nung dumami ang followers si David, siyempre, nagkalit si King Saul. Nainggit siya. Ano ba ito? Sabi niya gano'n. Wala na. Pero alam natin yung nangyari. Kahit ilang beses tinanggap patayin ni King Saul si David, hindi naman siya nagpupunta. Then later on, namatay na si King Saul, tapos ang pumalit sa kanya si David. So we know the story well. Kung tayo pa nagbabasa ng Bible. Ngayon, ito na po. Nung sa maraming laban po, mga kapatid ng Israel, yung Ark of the Covenant na nagsisimbolo sa presensya ng Diyos, nakuha ng kaawa yun. Pero nung si David na po ang hari, binawi niya yung Ark of the Covenant sa kalaban at binalik niya ulit sa palasyo. Okay? Sa palas. Ngayon, ito na po, mga kapatid. Nung si David ay bumalik sa palas, dala-dala niya po yung Ark of the Covenant. Ano ba ang Ark of the Covenant? Para sa kalaman ng lahat. Ito po ay nagsisimbolo sa presensya ng Diyos. Kasi yung presence ng Lord doon bumababa sa Ark of the Covenant. Okay? Ngayon, tignan natin, mga kapatid sa Panginoon. Si David po, nung dala-dala na nila ang Ark of the Covenant at naibalik dito sa Israel, naging worshiper siya. Sobra yung pag-worship niya sa Lord. Kaya, kasi napakahalaga sa kanya yung Ark of the Covenant. Nag-worship siya. And alam natin yung kwento, habang nag-worship si David, hinubad niya yung kanyang damit na panghari at siya nagsasayaw sa harap ng marami. Bagamat maganda yung ginawa ni King David, meron pong hindi naging masaya. Alam niyo kung sino yun? Ito po siya. Yan. Si Michal. Si Michal po. Who is Michal? Si Michal po ang unang asawa ni David. First wife of David. Si Michal. Si Michal po ay anak ni Haring Saul. Okay? Yan po ay anak ni Haring Saul. Okay? The wife of David. The first wife of David. 2 Samuel chapter 6. Verse 16. Tingnan po, mga kapatid. 2 Samuel chapter 6, verse 16. Now, as the ark of the Lord came into the city of David, Michal, o Michal, Saul's daughter, looked through a window and saw King David. Nakita niya yung kanyang asawa. Leaping and whirling, nagkakaikot-ikot. Nagulumunda. Parang alam ito naman ng kung ano. Before the Lord. And she despised him in her heart. Grabe si Michal, no? Mga kapatid, hindi niya nagustuhan na ginagawa ni David. Ako kasama ulit. Saan binuwa pa yung damit? Tapos nagsasasaya. Ano ba yan? Sa puso ni Michal, mga kapatid, hindi niya nagustuhan yung ginawa ni David. Yung praise niya, yung pagpupuri niya, hindi nagustuhan, mga kapatid sa Panginoon. Bakit po? Kasi si David talaga, grabe po yung worship niya.
miserable po yung worship niya sa Lord. Talagang buong puso niyang ginagawa yun dahil alam niya yun ay para sa Diyos. Kaya nasabi ng 2 Samuel chapter 6 verse 20 hanggang 23. So then David returned to bless his household, and Michal, the daughter of Saul, came out to meet David and said, "How glorious was the king of Israel today, uncovering himself today in the eyes of the maids of his servants, as one of the base fellows shamelessly uncovers himself." Kung bumulayan natin, bakit siya nag-inis? Bakit siya nag-igali? Baka naman si Setos na. Baka naman gusto niya siya lang yung pinapansin. Mga kapatid. Pero, tingnan natin sa Lord ni David. Verse 21. So David said to Michal, "It must be for the Lord. It would be ang ginawa who chose me instead of your father and all his house. Ako pinili ka kapalit ng tatay mo to appoint me ruler over the people of the Lord over Israel. Therefore, I will play music before the Lord." Hindi ako pinili. Nakamanap na sa Panginoon. And I will be even more undignified than this. At higit pa sa sinasabi mo na hindi maganda kong ginawa ang gagawin ko. Higit pa dyan. And will be humble in my own sight. Kaya ano kung hari ako? But as for the maidservants of whom you have spoken by them, I will be them. Grabe! Ano nangyari kay Michal? Therefore, Michal, the daughter of Saul, had no children to the day of her death. Grabe, no? Lahat sa ginawa ni Michal, hindi na siya nagkana. Pinananda po yung ginawang mag-worship ni David. Look at David, yung love ni David, yung immeasurable love ni David. Ito ay pinakita niya sa kanyang pag-worship sa Lord wholeheartedly. Immeasurable love that worships wholeheartedly. Buong puso niyang ginawa yun para sa Diyos. Amen? Ganyan ba tayo magpuri sa Lord? Immeasurable love? Ganyan ba tayo magpakita ng pagmamahal sa Panginoon? Amen? Immeasurable love that worships wholeheartedly. Sino sa inyo ang mag-worship? Nakatulad ni David. Ganyan mag-worship. Sige nga, kunahin natin yung mga dancers. Ganyan mag-worship like David, mga dancers. Talo ba tayo ni David o talo natin si David? Sa mga praise and worship team, sa mga church members, si David sabi niya, mga kapatid, tingnan niyo po, bakit ganyan siya mag-puri sa Lord? Kasi alam niya, pinagtagumpay siya ng Lord laban kay Goliath. Amen? May dahilan siya para mag-puri sa Lord. Pangalawa, iniligtas siya ng Lord sa lahat ng mga tangkap pagpatay na halos sa ulo sa kanya. Hindi lang yun, nasa kanya na ang art ni Kobe na ramdam na niya na ang presensya ng Diyos. May dahilan pa ba ako para ako mahiya sa lahat na ginawa ng Diyos sa buhay ko? Sabi ni David. May dahilan pa ba para hindi ako magpuri sa Panginoon sa lahat ng kanyang ginawa para sa akin? Church, may dahilan ka ba para magpuri sa Diyos? Sa lahat ng mga may dahilan, mga kapatid, kung bakit kailangan niyang magpuri sa Diyos, pwede ko po kang marinig ang isang malakas na hallelujah. Praise God. Yan ang po ba yun? Yan ang po ba? Hallelujah! Kapag nag-worship tayo sa Lord, huwag mong titipirin. Huwag mong titipirin ang Diyos. Pakikawin mo na tabi. Sabi mo, huwag kang purito pagdating sa pag-worship sa Lord. Amen? Amen!
ginawang malaking bagay ng Diyos sa buhay mo, mga kapatid. Then tingnan natin, 2 Samuel chapter 7, tuloy natin. After the king was settled in his palace, and the Lord had given him rest from all his enemies around him. Pinagpahinga ng Diyos si David laban sa kanyang mga kaaway, hindi na siya nagpagdigma. Verse 2, sabi niya kay Prophet Nathan, he said to Nathan the prophet, "Here I am, nandito ako sa palasyo, living in house of Selah, ang ganda ng aking tinitirhan, while the heart of God remains in them." Di ba? Pakita nga natin. Doon. Ngayon, nakatira siya, sa loob ng palasyo. Tapos yung palas, yung Ark of the Covenant, nasa labas ng palasyo. Ano ba yung nandoon sa loob na yun? Tingnan natin, nandun yung Ark of the Covenant. Kami na nandun ko sa palasyo. Kami yung Ark of the Covenant nandun sa labas. The Ark of God remains in a tent. Grabe, ang ganda-ganda ng pinilihan ko, aircon pa! Pero iniisip niya po yung Ark of the Covenant na nasa tent. Ano ulit? Kaya nung sinabi niya ito kay Nathan, anong sagot ni Nathan? Nathan replied to the king, "Whatever you have in mind, go ahead and do it, for the Lord is with you." Gawin mo lang kung ano mabuti, kung ano sa tingin mo mabuti, gawin mo lang. Sabi ni Nathan sa kanya. Alam niyo po, hindi naman siya sinabihin ng Diyos, si David, na ipagtayo siya ng templo para sa Ark of the Covenant. Pero lumagay sa isip ni David na ipagtayo ng templo ang Diyos. Doon sa time na maayos yung kanyang kalagayan, doon sa time na komportable siya, naalala niya yung Ark of the Covenant na nasa tent. Are you listening? Mga kapatid, sino po kaya sa atin? Yung kapag nandun tayo sa ating bahay ng papahinga tayo, naiisip natin ang Diyos. Sino kaya sa atin? Mga kapatid, sa Panginoon, sa tutulog ko, tapos inisip ng Diyos. Ano kaya magagawa ko para sa Diyos namin? Paano kaya may pagmamalaki ang Diyos namin? Pag sinabi ko kayo sa akin na kaibigan niya, ang church namin, pagmamalaki ko ba ang church namin? Halika po na sa church, maganda na sa church namin. Nga kapatid, di mo ba, naisipan natin, nag-isipan tayo kung paano pa maayos at mapapaganda ang church namin. Grabe mo, si David, yun yung nasa isip niya. Ang ganda ng mahal ko, ang ganda ng palasyo. Hindi yung Ark of the Covenant, nandun lang sa tent. Diba? Nagawa niyo po, mga kapatid sa Lord, and God bless you, pagpalain po kayo ng Diyos, kung isa po kayo sa ginagamit ng Diyos para makita pong maganda ang church niya. Pagpalain po kayo ng Diyos. Nasa iyo po ang pagpapala. Amen. Para po namin natin sa Lord. Para po namin natin. Alam mo na yung kung sino kayo na nagdadang ng isip sa ikagaganda ng Diyos. Kilala mo na sarili mo. Alam mo na, hindi ko na kayo isa-isa pa mga kapatid sa Panginoon. And I believe the Lord will bless you more kapag lagi natin inisip kung paano tayo tutulong para lalo kang mapangalan. So, tingnan natin. Verse 4, tuloy tayo. But that night, the word of the Lord came to Nathan. Kinausap ni Lord si Prophet Nathan na sabi nito, "Go and tell my servant David, this is what the Lord says. Are you the one to build me a house to dwell in? Ikaw ba yung magpapatayo ng templo para sa akin? I have not dwelt in a house from the day I brought the Israelites up out of Egypt to this day." Hindi pa ako nakaragas tumira sa bahay. Sabi lang ganoon. I have been moving from place to place with the tent as my dwelling. Si Lord, nagdala sa tent. Kung saan dinali yung Ark of the Covenant, kung saan dinala yung tent, nandun yung presence of Lord. Wherever I have moved with all the Israelites, did I ever say to any of the rulers whom I commanded
instructed to shepherd my people Israel, why you have not built me a house of heaven? Hindi naman humingi si Lord. Ipagtayo na ako ng templo. Ano ba? Bakit ka nahilalan ako sa Hindi sinabi ng Lord yan. Pero naisip ni David yun. Hindi inilagay ng Diyos sa isipan ni David. Hindi sa inutusan ng Diyos na pagtayo mo naman ako ng templo. Ilang taon na ako palipat-lipat sa templo. Hindi. Nalagay yun sa isip ni David. Kaya lang sabi ng Lord sa verse 8, now then, tell my servant David, this is what the Lord Almighty says. I took you from the pasture, from tending the flock, and appointed you ruler over my people Israel. Mula sa pagiging shepherd, ngayon ikaw ay king na. I have been with you wherever you have gone, and I have cut off all your enemies from before you. Now, dahil sa ginawa mo, dahil sa inisip mo yan, now I will make your name great, like the names of the greatest men on earth. Wow! Ang sarap naman. Mga kapatid ko, Lord, nakatanggap siya ng pabor sa Lord dahil lang sa kanyang iniisip. Hallelujah! Patungkol sa pagtatayo ng templo para sa Ark of the Covenant. Tuloy tayo, verse 12. When your days are fulfilled and you rest with your fathers, I will set up your seed after you, who will come from your body, and I will establish his kingdom. Yung kaharian ko, hindi lang sa iyo, hanggang sa mga seed mo, hanggang sa mga lahi mo. May establish yan. Sabi niya, he shall build a house for my name. Hindi ikaw ang magbibuild ng bahay ko. Hindi ikaw ang magbibuild ng templo, but your son. Sino po yung son na nag-build ng templo? Si Solomon. Parang nalimutan niya na. I will establish the throne of his kingdom forever. I will be his father, and he shall be my son. If he commits iniquity, I will chastisen him with the rod of men and with the blows of the sons of men. But, this is the favor, my mercy shall not depart from him. As I took it from Saul, hindi ko nagagayaan, hindi ginawa ko kay Saul, na inalis ko sa magiging hari. Ang ganda mo nito. Yung magiging anak ko, magiging hari yan by my mercy, whom I have removed from before you in your house, and your kingdom shall be established forever before you. Sabihin natin, forever. Wow! And your house and your kingdom shall be established forever before you. Your throne shall be established. Lakas mo! Grabe. Grabe. It's the word. Generous love that overflows. Yung love ni Lord. Yung love ni David sa Ark of the Covenant. Gusto niya itong ipatayo ng templo. Grabe, umaapaw ito. Mga kapatid, gusto niya mag-build ng house sa Panginoon. Pero what happened? Ano sa kay Lord happened? Inisip mo, David, okay. Punta ko dyan. Mga kapatid, ang sabi ni Lord David, no. Hindi ikaw ang mag-build ng house for me. You're not the one who build a house for me. But I will build a house for you. You hear me? Sabi ni Lord, I will build a house for you. Hindi lang ikaw. Yung buong sampayan mo, yung mga kapwa-kuhan mo, I will build a house for you. Ang tawag po dito, covenant. Hindi lang kay David. Sa anak niya at sa mga susunod na henerasyon, I will build a house, I will build a legacy. Grabe! Ang tawag ko niyan, covenant, your throne shall be established forever. Forever. Forever! Sino po dito ang gusto pagpalain ng Diyos forever? Covenant yun, mga kapatid sa Panginoon. Si David gusto niyang magbigay ng templo para sa Diyos. Pero sabi ni Lord, parang ganito, teka, you cannot outgive me. You cannot outgive God. Maganda yung gusto mong ibigay. You can give to God,
but you can never outgive God. Hindi mo matatalo ang Diyos sa pagbibigay. Amen! Kahit sa tingin mo, ang laki-laki na ng sakripisyo mo sa Lord, kahit sa tingin mo, ang laki-laki na ng naibigay mo sa Lord, mas malaki pa rin ang ibigay ng Diyos mo. You can give to God, but you can never outgive God. Hindi mo matatalo ang Diyos. Amen! Kailanman, hindi mo matatalo ang Diyos sa hikaya. Kapag nagbigay ka, ibabalik na ng masigit pa sa binigay mo. Woo! Hallelujah! David offered a temple. Sabi niya, Lord, if you bigay ko sa'yo, I'll build a temple for the Ark of the Covenant, para hindi ka nasa tent. But God gave him a dynasty, a covenant, and a legacy that leads to Jesus. Woo! Mga kapatid, alam kaya ni David na manggagaling sa lahi na ang Mesaya? Hindi niya alam to. Hindi niya alam. Pero yun ang covenant ng Diyos kay David. Hindi niya alam, pero dahil itinali ng Diyos sa kanyang sarili kay David, sabi niya, I will give you a legacy. Hallelujah. Yung desire ni David na magtindig ng templo, ginantihan niya ng Diyos sa covenant sa kanyang mga susunod na lahat. Woo! Naiintindihan niyo po ba yun? Mga kapatid, hanggang gagawin natin sa Diyos, kapag nagkikal-covenant ang Diyos, at itamay natin na yan, hanggang sa susunod na lahat natin. You cannot outgive God. Covenant yan! Hindi lang ikaw. Yung pamilya mo yung susunod. Gusto mo magbigay sa akin? Gusto mo akong bigyan ng pabor? I will give you more. Grabe. Alam mo, nung ibinigay ko yung buhay ko sa Lord, sabi ko, Lord, tinatawag mo ako maglingkod. Ayaw ko po yan, alam niyo na po yung kwento ko. Ayaw ko lang ng pastor. Pero nung tumutan ako sa Lord, nakipag-comment ang Lord sa akin. Hindi ka na pagbabayan. Ako ang magtatanggol sa iyo, ako ang magpapalas sa iyo, at sa mga susunod na emosyon, lahat sila maglilingkod sa iyo. And true enough, hindi ko alam kung hanggang saan pa. Kung makikita mo ang susunod na emosyon. Hindi ko alam kung makakita ko pa ako sa tumor, ako sa kampahan, hindi ko na alam. Pero dahil may covenant ang Diyos sa akin, I believe, mga kapatid, ang buong generasyon ng inyong pastor maglilingkod sa Diyos. Amen? Mga kapatid, kumusta mo tayo? Mga kapatid sa Lord, alam mo yung gusto mong gawin sa Diyos, pakalitan niya ng higit pa. Hindi man sa iyo, pero gagawin niya sa mga susunod pa. Lahat. Nasa lahi ni David ang Mesaya, mga kapatid. Alam mo po, isa sa mga reason bakit hindi pinintulutan ng Diyos si David na itayo ang templo, kahit yun ang desire niya. Kasi si David po, yung kamay niya, puro mancha ng dugo. Dahil siya po'y mandirigma. Marami siyang pinatay. Umara kay Goliath, then sumunod nun, ang dami niya ng pinatay. Kaya sabi niya, no. Hindi ko magtitindig ng aking templo, Lord. Sana. Pero yung desire niya na magtayo ng templo, bagamat ito'y hindi pinahintulutan ng Diyos, itinasa naman ito ng Diyos sa kanyang anak na si Solomon. Amen? At kung babasahin natin ng 1 Chronicles chapter 29, alam po, si David po, alam niya, hindi rin siya makapagtatay ng templo, yung desire niya, hindi na makapagtatay ng templo, kaya sinabi na ng Diyos sa kanya, still, hindi po siya tumigil, siya po yung naghanda ng mga ginto para sa pagtatayo ng templo ni Solomon. Hindi pa rin siya pumayag na wala siyang bahagi sa pagtitindig ng templo. Hindi siya pumayag. Kailangan may part ako dyan, mga kapatid. Kailangan may bahagi ako sa templo ng Diyos. Amen! And what is the big reveal? Mga kapatid, David's love was big, immeasurable, generous.
Kaya yung pag-ibig ni Lord, ang pag-ibig ni David, mga kapatid, napakalaki, immeasurable, generous. Kanya na tayo, mga kapatid. But God's love was bigger, deeper, and greater. Amen! Grabe, we cannot outgive ka talaga, mga kapatid. You may come to God with boldly. You may worship Him with everything. You may give Him your best, but you can never outgive God because His love is always bigger. Palapakan natin siya. Hallelujah. Amen! Sabi mga kapatid, David's intentions were good. Tama yung intention ni David na magtindig ng templo. But God's will is greater. God's will is greater. Hallelujah. So ano po yung big? Blazing love that defends God. Immeasurable love that worships wholeheartedly. Ano yung G? Sabi, generous love that overflows. Hallelujah. So, tingnan natin, ano ba binabanggit, ano ba ibig sabihin itong tatlong ito? Tungkol sa Deuteronomy chapter 6, verse 5, ang sabi na, love the Lord your God. Ganito pala ang minahal natin si Lord. And may I call the praise and worship team to please come. Deuteronomy chapter 6, verse 5, love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your strength. Ito yung ipinakita ni David na pagmamahal. Yung love ni Lord, how big, mga kapatid, ito po yan, mga kapatid. The blazing love that defends God, ito po yung strength. Immeasurable love that worship wholeheartedly, and this is the heart. And generous love that overflows, it is the soul. That's all it's done. Ang ibinigay ni David ay temporary, pero ikinanti ng Diyos ay eternal. Amen? David had a big love for God, but God revealed bigger love for David. Kapag ibinigay mo pala ang buong puso mo sa Diyos, bibigyan ka niya ng covenant. May umaga, ano ba ang nasa puso mo na gusto mong ibigay sa Lord? Si David po, shepherd pa lang, wala nang may pagmamalaki, binigay niya yung puso niya sa Diyos. Nung magkaroon siya ng ministry, binigay niya yung best worship niya sa Lord. Ngayon, may nakot na siya, hari na siya ng Israel, iniisip niya pa rin yung kanyang magagawa para sa Lord. Pwede pa may umaga mga kapatid, Baruch.